Alam niyo po, isa sa mga maituturing na watchers na malinis na eleksyon, ang press o ang media. Para malaman ang kanilang kahalagahan at papel this coming elections, makakasama natin ang ating very special guest this morning, Mr. Benny Antiporda, ang President ng National Press Club. Good morning, sir. Morning po, sir. Morning. Siyempre, Sandro, umpisa na natin. Alam naman natin this May, ito na ang pinakaantay ng lahat. Ito na ang halalan 2013. Sir, ano po ba ang papel na ginagampanan ng National Press Club sa halalan? Well, alam naman natin na marami ang tumatakbong kandidato na wala yung pribilehiyong magkaroon ng power, no? So, kadalasan sila yun na lalamangan when it comes to dirty tricks or yung tinatawag natin na mga bagay-bagay ng pang-aabuso ng mga politiko, no? Tayo bilang media practitioner, tayo yung naniniguro na maging fair yung eleksyon para sa kapakanan ng sambayanan, para sa kinabukasan ng mga tao na alam natin na walang maganap na dayaan. No, in case magkaroon man ng ganito, tayo yung nakakakita at tayo yung maghahatid sa taong bayan na etong politikong ito ay nandadaya at kailangang malaman ng COMELEC o ng kinaukulan para ma-aksyonan. Opo, sir, nabanggit nyo nga po na tuwing election, napakagulo po na time ito. And alam naman po natin na marami po mga incidents na may mga media men na nadadamay po siguro sa gulo po ng election. Katulad nga po siguro we could cite na Maguindanao Massacre na may mga ibang mga media men po na involved nga po dito. Sir, paano naman po may ensure yung safety ng media? Siyempre, ginagampanan lang po naman natin ang trabaho natin, pero parati po nadadamay po. Kumbaga. Well, basically nakikita natin na yung instinct naman natin ang kailangan sundin natin dito. At the same time, yung mga editors natin, yung ating mga officers sa ating entity, iniisip din naman siguro nila yung ating safety kung saan hindi tayo nilalagay sa isang assignment na malalagay tayo sa alanganin, no? So, isang malaking aral para sa atin yung nangyari dito sa Maguindanao kung saan nakita natin na meron palang mga ganitong warlords na walang respeto, okay, when it comes to sa media, no, sa usaping press freedom. Ito yung nagbigay sa atin ng wake up call na mag-ingat, doble ang pag-iingat natin ngayon kung saan ito yung hinahangad natin na wag na itong maulit. Pero at the part of the National Press Club, naging vigilant tayo ngayon. As a matter of fact, mag-start na nga yung aming hotline para 24/7 nakatutok tayo. Sino man yung makaranas pa lang ng harassment or mere information, inaaksyonan kaagad natin ito at pinararating natin sa kinaukulan. Kasi most of the time, kung inyong mapapansin, kung sino yung powerful doon sa lugar, siya rin yung ng otoridad, no? Pero with the assistance of the National Press Club, informing them that there's this situation, I don't think na yung police doon or yung authority roon gagawa ng bagay sila na alam gagalaw, nilang yes. sila yung mapapahama. O compromise nga sila. Sir, usapang safety na sabi nyo kanina, and besides po dun sa hotline na sinabi nyo, ano po ba yung preparasyon rin na ginagawa ng National Press Club, lalo na po this coming elections? Well, yung region natin ina-alert na natin as of now para mabilis yung ating communication. Alam naman natin, napakabilis nung communication ng because of the cellphone. Nakabukas yung linya ng National Press Club, which is ang number natin is 02-301-0521 hanggang 22. Ito'y nakabukas 24/7 na pwede nilang matawagan at maibigay yung impormasyon na nagsasabing sila ay may threat, merong sitwasyon sa kanilang lugar. Immediately tatawag po tayo sa ating mga kapatid dyan sa BIT at yung mga otoridad na pwede nating hingan din ng assistance, tawagan na po natin yan para sila na mismo ang gagalaw doon, no? So this is the way na to tell them na tayo sa National Press Club, alam natin yung nangyayari doon, na wag niyong pababayaan yung media practitioner dyan. Sir, speaking of mga problema na banggit natin, dun sa mga dati nyo pong naging karanasan, ano-ano ho ba yung mga karaniwang problema ang nakakaharap po ng National Press Club kapag dumadating ang eleksyon?
Well, madalas mangyari yung harassment talaga, no? Pinararamdam nung mga politiko, yung mga warlords na yan, na ito gagawin namin sa'yo kapag itinuloy mo yung storyang yan, ito gagawin namin sa'yo kapag hindi Maraming ka tumigil. threats talaga. Maraming threats, no? Nandyan na yung iikutan yung bahay mo, nandyan na yung iikutan yung radio station, magpapakita ng may nakabaril, although may gun ban. They'll send chilling effects, no? Pero we cannot take it for granted na ganun-ganun lang. Kailangan talaga, pag the mere na makita lang natin nung maliit na bagay na ganyan, immediately inform natin sa National Press Club para ito po'y ma-actionan natin at mabigyan kayo ng action. Yes. Sir, ito naman pag-usapan po natin nga, ang sabi nga po nila na ang media ay parang fourth estate na nga po ng gobyerno at napakalaking role po ang ginagampanan ng media para magbigay ng impormasyon sa ating mga manonood. Pero minsan po ay may mga pagkakataon na merong parang sensationalism or pag-iiba po ng kwento dahil siguro Yes. meron din pong mga ibang opisyal naman po na nagbibigay siguro ng mga token sa mga reporter which generally compromises the stories that are written po. What could you say about this, sir? Well, alam mo, hindi rin natin kontrolado yung ating mga kapatid, no? Merong ibang nalilihis na landas. Pero basically, nakikita naman natin kung sino yung nalilihis, nako-compromise, hindi lang siya, kundi pati yung entity niya. So, ang nako-compromise dito is buo, pati yung mga editors niya, yung buong staff ng Yes, kanilang entity. To the point na ang tao kasi mapaghusga taong bayan natin Pag hinusgahan yan, di wala na silang viewer, wala na silang listener, wala nang readers. Pag nawala yon, automatic babagsak yung kumpanya. So, ano yan may domino effect yan. Kung kaya tayo, bilang matagal na rin sa media, nakikita natin na nagiging successful yung mga practitioners nga na ganyan ang ginagawa. And sir, meron din po like mga nangyayari ng mga media men na parang tila ginagawa, lalo na ngayong election po sir, yung mga kandidato parang ginagawang mga manok sa sabungan na pinag-aaway lang bigla. Oo. At alam naman natin, di ba parang may mga nabalita rin. Yes. Wag na lang din tayo mag-cite na name. Pero marami rin po mga nababalita tungkol po sa ganitong mga pangyayari. Well, siguro mas maganda pangalanan na natin dahil nakita naman natin yung sitwasyon, yung nangyari kay dating Pangulong Erap at dito kay Mayor Lim ng Manila na parang pinagsasabong sa TV. I don't think it will be of help to the people of Manila, no? Kasi in the first place, hindi constructive Naging personal yung attack sa isa't isa na nagbibigay halimbawa, alam nyo, marami tayong responsibilidad sa taong bayan, hindi lang yung eleksyon dahil doon sa posisyon, kundi ito po yung eleksyon para sa kinabukasan ng Maynila. Siguro napakaganda kung ang pinag-usapan doon yung kinabukasan ng mga darating ng mga bata, O yung mga proyekto po mga siguro, proyekto no? nila para sa kinabukasan nating lahat. Rather than nagpersonalan na gano'n na nagkakaroon ng atake sa isa't isa. Yung isa nagbibintang ng hindi maganda, yung isa nagbibintang ng hindi maganda. Well, may mga bata pong nanonood. Panawagan po natin to sa mga kapitbahay nating channel na sana po naman pag naglabas po tayo ng mga ganitong impormasyon wag naman po sana yung makakasira. Gumawa tayo ng bagay na makakatulong sa ating bayan. Nagdurugo po ang bansa dahil sa mga issue na nangyayari ngayon. I don't think we deserve this, no? Bilang mga tunay na Pilipino. Alam mo, Sandro, tama yun sinabi ni Sir. Kasi alam mo talaga, ang media, talaga ang pati na rin, kung kunyari bata ka, makanood ka sa TV, malakas ang impluensya nito. Yes. So talagang maganda sana kung mag-create na lang tayo ng balita na talagang good news para maka-attract din tayo ng positive vibes Yes. sa mga tao. Kumbaga tayo yung gateway of information din kasi to the Yes. people who are not really aware of what's happening. So, kumbaga ino-open natin yung kanilang mind and minumulat natin kanilang mga mata sa mga tunay na nangyayari para na rin sa kanilang kaalaman. Sir, ngayon naman, darating na halalan, ano po bang maaasahan ng tao sa National Press Club? Well, maasahan nyo na parehas po ang National Press Club. Po tayong kinakampihan. Wala hong dinadalang politiko ang National Press Club. Lilinawin ko po uli. Wala pong dinadalang politiko o anong pa mong partidong politikal ang National Press Club. Tayo po'y neutral
ang kakampi po natin, ang dinadala po natin dito ay ang taong bayan. Yung kapakanan po ng taong bayan ang inisip natin kung kaya't kailangan hong maging parehas sa darating na eleksyon na ito. Ayan, muli para po dun sa mga viewers natin, kung magkaroon po ng problema or kailangan nila ng information, maaari po silang tumawag sa 02-301-0521 hanggang 22. Muli, 301-0521-222. Ayan. Yes. Sir, para lang po siguro, baka meron po kayong karagdagang mensahe po para sa ating mga manonood, pati na rin po siguro sa mga media men po na nakasubaybay din po para po mapaalala sa kanila ang kanilang role sa darating na eleksyon. Well, isa lang hong panawagan natin as much as possible. Alam nyo ho, sinasabi nga ho nila bilang media practitioner or journalist na a story is worth dying for. Hindi po totoo yan. Sa atin po, sa National Press Club, ang paniwala po natin is dead man tells no tales. So, wag yung magpadalos-dalos when it comes to coverage natin. Ho. Ang isang pong storya ay hindi natin mayahatid sa taong bayan kung tayo po ay malamig na bangkay na. Tayo po'y mag-ingat, anuman ho ang ating nakikitang hindi natural, nakikitang hindi ka nais-nais, agad po itawag po natin sa National Press Club para ho ito po'y ma-action na namin or mabigyan man lang ho kayo ng payo kung ano ang Yes. tamang gawin. And wag ho kayo humingi ng tulong dahil ang National Press Club po, gaya po ng sinasabi natin, this is the bastion of press freedom, handa po namin kayong kukupin dito. Ayan, maraming Maraming salamat po, para sa Mr. inyo. Benny Antiporda. And of course, Sandro, talagang dapat talaga this coming elections, tayo talaga ay maging mapagmatsyag, maging alerto, at talagang kailangan din natin mag-research kung ano ba talaga ang nangyayari sa labas.